Update po tayo sa nagpapatuloy pa rin pagtitipon sa People Power Monument at Liwasang Bonifacio. Kausapin natin si Quezon City Public Order and Safety Head, Retired General Elmo San Diego. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rabi, sa Opo. ating mga nakikinig. Ano po yung crowd estimate nyo sa pagtitipon sa People Power Monument at sa may Liwasang Bonifacio kung meron? Dito lang kami sa Quezon City, nasa PPM ako at the moment. Siguro, hindi nalalampas ng 10,000. Between 9,000 to 10,000 ang crowd estimate namin ngayon. Dumadami po ba sa inyong obserbasyon? Apparently, may mga na-traffic kasi may naglalakad pa papunta rito. Tumbong Quezon City, halos traffic na kami. Especially rito sa area ng EDSA. Meron ba nakipag-ugnayan sa inyo mula sa kinatawan ng INC o dun sa organizer nitong rally? Negative. Wala nga permit to, Rafi. Kaya yun ang nagiging issue. Pero kausap na namin yung police. Hindi naman outright i-disperse to. Pero may pag-uusap na. Kasi ang problema namin, ang challenge talaga, hindi naman sinabi kung hanggang kailan to. Kung hindi Yun po ang outright problema. kung hindi po outright na i-disperse, ano pong abiso nyo sa mga motorista dahil talagang sarado na yung EDSA sa aming monitoring? Ano po ba yung sitwasyon ngayon doon? Sa ngayon, Rafi, gusto ko, kung pwede, mga kasama natin na wala namang business dito sa area na to, wag na munang pumunta and avoid EDSA. Both ways, northward at southward, dahil sarado na nga eh. Kumusta naman po yung pagpapanatili ng peace and order situation doon sa area mula doon sa gitgitan kaninang umaga? Yun lang ang naging issue natin kaninang umaga. Naayos naman yun. Apparently may nasaktan pulis at merong hinuli na mga member ng INC. Pero iniimbestigahan ngayon. Hindi pa namin alam kasi QCPD ang nag-handle ng issue. Pero sa ngayon, medyo okay naman tayo. Yung pagharang po ng mga bus sa mismong EDSA, ano pong reaction dito ng Quezon City Government? Yun ang inusog nga ng pulis natin. Kasi kanina nga, tumago sila sa bus carousel area. So pati yung bus carousel nasarado, ginawa ng QCPD ngayon, inusog nila yung mga bus. So na-free up natin tong northwards na bus carousel. Safe to say hanggang hapon na po ba ito? Ano kayang magiging outlook po rito? Yun ang problema namin, Rafi. Walang timeline eh. Hindi namin alam kung ano oras at kailan sila magtatapos eh. Apparently, merong chismis na magka-camp out. Kung ako naman, i-discourage ko kasi ang maapektuhan naman yung mga hindi kasali sa rally, yung mga motorist natin na nagtatraverse ng EDSA. Wala naman silang insurance sa pinapanawagan nila. Naglabas po ng statement ang INC spokesperson pero wala ho ba nagpupunta sa opisina ng INC para makipag-usap patungkol dito sa nangyayaring kilos sa protesta dyan sa People Power Monument? Rafi, may attempt ang LGU at saka yung kapulisan natin. Kasi nga ang gusto namin, kahit wala pa siyang permit for the meantime, occupy nila yung White Plains natin para malibre yung EDSA. Both ways, para lang yung traveling time maiksi ng konti. Sobrang traffic natin ngayon, Rafi. Mukhang talagang maximum tolerance po ito kasi ordinarily, para ipapagilid po yung mga protesters, hindi ho ba? Para hindi maharangan yung traffic. Pero sa ngayon, talagang nakikipag-negosasyon naman po kayo. Rafi, actually ito, pulis ang on top ng negotiation ngayon. Kasi kami rin ang gusto namin, merong malayang pamamahayag. Pero dapat naman yung ibang hindi na ikasali, huwag naman maapektuhan. Nabanggit niyo po may mga naglalakad pa. Saan po galing itong mga to? Napapunta dyan sa EDSA People Power Monument? Galing sa North EDSA. Pailan-ilan naman. So ako, ang feeling ko, baka sila yung na-traffic, naglakad na sila papunta dito. Pero konti-konti na lang, trickle-trickle na lang kung dumating. So inaasahan pong dadami pa. Pero paano po yung kaayusan doon sa paligid po nitong EDSA People Power? Kasi kumbaga, hindi lang dito sa area na sila, hindi ba nag-spill over na sila sa mas malawak pang lugar? Yes. Ang QCLGU, meron kaming dineploy na 200 para tulungan to. Maliban pa yung sa traffic natin, ibang deployment yon. Ang pulis natin, napakarami na rito, kaya yung peace and order na may maintain naman natin. At augmentation kami at tumutulong kami sa kanila. Ano ang panawagan nyo sa ating mga kababayan? Nabanggit nyo kanina, iwasan na yung EDSA para sa mga motorista. Pero para sa ating mga kababayan po sigurong curious dyan sa nangyayari, dyan sa EDSA People Power Monument. Sa mga kababayan natin, wag naman kayong mabahala. Alam mo, ang gobyerno on top of everything, especially yung QCLG at saka police natin dito sa Quezon City. Iniiwasan din naming magulo. Meron kaming maximum tolerance na pinaiiral.
And one thing more, kung wala naman kayong business dito sa area na to and going to Makati halimbawa, Manila, passing by EDSA, iwasan na muna natin. Makiramdam na lang muna tayo. Magkakaroon kami announcement kung maluog na traffic dito. Saka na tayo lumabas. Yun lang, Rapi, para sa mga mamamayan natin nakikinig. Opo, may paliwanag ho ba bakit pati yung southbound lane ay naokupuhan? Kasi ordinarily, pag may mga rally dyan, yung northbound lane lang, kung hindi ako nagkakamali, yung na-occupy. Pero ganun ho ba kadami yung tao ngayon dyan? Rapi, ayokong maging malisyoso, ayokong isipin na deliberate. Pero yung mga sasakyan nila going to PPM, doon nila ipinarada nakaharang sa gitna Pero yung consolation naman, na control ng pulis natin, yung traffic naman from bus carousel natin southwards, na libre naman. Pero still, ang laking porsyento, siguro mga 4 lanes, 3 to 4 lanes yung naakupuhan ng mga ginawang parking. Doon kami nagkakaroon ng challenge sa video ngayon. May dagdag pong katanungan aking kasamang si Connie Season. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito, sir. Matanong lang ho natin, meron ho bang kayong gagawin doon po sa, let's say, organizer kaya, dito ho, dahil wala silang permit? Connie, at the moment, hindi na masyadong issue muna yung may permit o wala. Ang gusto namin, tahimik na ma-arouse na muna nila, saka na pag-uusapan. Kasi apparently may violation ng PD 8802 Aha. yung illegal assembly. Saka na natin pag-uusapan yun. For the meantime, gusto namin tahimik, walang gulo, at maiayos natin ang traffic. Doon na lang muna kami, Connie. Okay, meron ho ba kayong naging siguro lapse kaya on the part siguro ng PNP o kaya sa inyo po sa DPOS dyan sa QC? Yes, Or tama yan. nauliligan nyo ho ba ito ng mas maaga kaya? Yeah, oo. Yes, go ahead, General San Diego. General? Kaya pati police. Yeah, go ahead. Okay. Okay na? Aha. Yung maaga naming nalaman to, ang aga namin nag-deploy, ang police also, bago mag-12, nandito na Hindi namin na-anticipate na ganitong karami at saka marami silang sasakyan na gamit. Kaya apparently, nabigla rin kami, kaya hindi masyadong na-address kagad yung traffic issue. But as we speak, sir, meron na ho ba tayong ginagawang augmentation pa dyan po sa QC, maging siguro sa iba pa hong bahagi po, lalong-lalo na sa PNP, meron na ho ba kayong coordination with them? Yeah, ongoing ngayon yung rerouting natin at tinaplas na namin sa mga major dailies at saka sa mga broadcast company. Aha. Kasi nga, ayaw naming pumasok sila ng EDSA. Talaga matatrap sila. At katulong na namin yung HPG, yung police, Quezon City, yung traffic natin. We're actually on top. Wala naman problema na ngayon. Sa ngayon, Aha. kung ganito lang karami, kayang-kaya na nating i-handle tong nandito sa QC. At kung ito ho ay magtagal pa, sir, meron pa ho ba tayong gagawin pang additional siguro na mga paraan, para at least ma-contain na maging very peaceful pa rin po ito? Dahil kayo na ho mismo nagbanggit, di nyo alam hanggang kailan ho at hanggang anong oras ito? Yeah, yun nga ang challenge natin, Connie. Kailangan na mag-touch base tayo sa grupo na nag-organize nito. Kasi pag sinabi nila yung plano nila magka-camp out, ibang istorya yan, hindi ba? Kailangan natin maraming tao, logistics namin, kailangan dagdagan pa. Aha. So, mas malaking issue, kaya kailangan mag-usap-usap kami. As much as possible, gusto naming i-discourage. Kaya lang, sinabi mo, pag gusto nila talaga ituloy yung plano nila, kailangan mag-usap-usap kami. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi. Thank you, Connie, Rapi. Thank you sa inyong lahat. Salamat po. Ayan po naman si Quezon City Public Order and Safety Head, Retired General Elmo San Diego.